Isang mabiyaya ng baga po sa inyo lahat. Father Norman, ang ating rector at parish priest. Father Ernie, ang tagapangalaga ng ating mga katekista. Father Edgar, Father Alvin, tagapangalaga naman sa ating mga diocesan schools, mga fathers, sisters, mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo kanyang tinipon dahil ang pagtitipon natin ngayon ay tanda na tayo ay mahal ng Diyos. Sapagkat ipinagkaloob niya na magkasama-sama tayo dito. Nandito po ako, nandito kayo, hindi dahil ginusto lang natin, kundi dahil ito'y ginusto ng Diyos. At ang napakaganda po na sa simula ng aking paglalakbay, pagpapastol sa ating diocese, ito'y nagaganap sa panahon ng Kwaresma. Kaya nga nung ako po'y tinanong kung kailan ako dapat italaga, sabi ko, dapat bago mag-Kwaresma ay nasa Balanga, nasa Bataan na ako. Dahil ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng grasya. At dilingin po sa inyong kaalaman, ito po yung sinabi ko mula po nung ako'y naordinang obispo, na ang pagpunta ko sa Balanga, ang pagpunta ko sa Bataan ay isang pagbabalik at pag-uwi. Dahil ang aking ugat din naman po, ang aking ina ay taga-Bataan. Kaya ang pagparito ko po ay pag-uwi. At hindi po ba ang Kwaresma rin, kung tutuusin, ay isang pagbabalik at pag-uwi? Upang lalong mapaintig sa atin ang paglalakbay pabalik sa tahanan ng Ama. Dahil pag tayo umuwi, katulad nga ng karanasan ko na habang ako po ay umiikot ngayon dito sa Bataan, bumabalik lahat ng alaala nung ako ay bata at bumabalik dito. At higit sa lahat, bumabalik sa akin ang alaala kung sino nga ba ako. Sapagkat yun ang grasya ng pag-uwi. Sino nga ba ako? Kaya nga, ito yung pinapaalala sa akin itong mga nakalipas na araw at natitiyak ko sa mga darating pang panahon sa paglagi ko dito sa Bataan. Sino nga ba ako? At ngayong Kwaresma, ito rin ang grasya pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sino nga ba tayo? Kaya kahapon, pinahiran tayo ng abo. Pinapaalala sa atin, nagmula tayo sa abo, babalik tayo sa abo, ngunit may higit doon. Tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nga, iba sa atin, naalala ko dati, kapag Ash Wednesday, pag magpapapayin ng abo, iba, gusto nga, Father, lakihan niyo po yung krus. Dahil minsan lang sa isang taon tayo nagpapapahin. Buong taon, nakita ko iba sa inyo, talagang nakapostura. Di ba kayo nagtataka? Sa ibang araw ng taon, nagpapaganda tayo, nagme-makeup tayo, nagpupulgo tayo. Pero minsan isang taon, dinudumihan natin yung noon natin. Kinakalimutan muna natin magpaganda. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba, gusto mas malaki pa yung abo. Yung iba kahapon, napansin ko, may abo na, nagpa-retouch pa. Bumalik pa uli. Kaya kahapon, nung nakapila, may abo na, nakapila pa uli. Sabi ko,
magpaparetouch to. Kaya pinahirap ko pa rin. Nilakihan ko tuloy. Baka sabihin ng Bishop naman, Quaresma. Hindi ko sinabi ng Panginoon na kasimano tayo tuwing Quaresma. Ngunit naalala ko po, nung ako'y bata nandito, laging sinasabi ng mga matanda, bawal umiti, bawal magsaya, Quaresma, lalo na patayang Diyos. Pero di ba kahapon sabi ng Panginoon, huwag mahaba ang mga mukha kapag nag-aayuno, kapag nagsasakripisyo. Sapagkat ipinapaalala sa atin, tayo'y mga anak ng Diyos. Sino nga ba ako? Ang bawat pag-uwi ay nagdudulot ng grasya. Sino nga ba ako? At di po ba ganun din ang apostolado, mapa ikay katekista o guro o administrador ng paaralan? Tinuturo natin sa mga bata, hindi lang ang karunungan at kaalaman. Sana po, higit sa lahat, itinuturo natin sa mga bata kung sino sila. Yun ang tunay na karunungan na lagi nilang maalala, lagi nilang matuklasan sino nga ba sila. Dahil maraming mga puwersa sa mundo ngayon, iba ang binubulong na ang palukatan kung sino sila, pera. Kaya di ba may mga ibang tao malungkot pag walang pera kasi akala nila nasusukat ang pagkilala sa sarili sa pera, sa kapangyarihan, sa itsura, sa galing. Pero mga bata, higit sa lahat, tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi yan nasusukat kung bago ang sapatos mo, o magara ang damit mo, o maganda ang bahay nyo. Mga katekista, ito po ang ating laging ituro sa kanila. Hindi lang natin ipamemorize sa kanila ang mga dasal. Hindi lang natin ipamemorize sa kanila ang mga utos ng Diyos. Ngunit higit sa lahat, tulungan natin matuklasan ng mga bata na sila'y mga anak ng Diyos. Sila'y mahal ng Diyos. Sila'y pinapatawad ng Diyos. Dahil bawat pag-uwi, sinasagot nito ang grasya, sino nga ba ako? At ang ikalawang grasya, tuwing tayo umuwi, gaya ng ginagawa natin ngayong Quaresma, ay sagutin ang tanong, kanino nga ba ako? Sino ako? Ako'y anak ng Diyos. Kanino nga ba ako? Ako ay kay Jesucristo. Tuwa po ako, nandito ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kung ang napapansin ko, bawat punta ko ngayon, nilalabas ang Nazareno. Dahil sabi ko nga po, hindi ko iniiwan ng Nazareno sa Quiapo. Dahil alam ko kasama ko siya dito sa Bataan. Ngunit sana mga kapatid, tuwing nakikita rin natin ng Panginoon at mapapansin ninyo, dala niya ang krus. Sabi sa Ebanghelyo, kung gusto niyo sumunod sa akin, kalimutan niyo ang sarili ninyo. Sa mga tuwid, alalahanin niyo kung sino kayo at pasanin ninyo ang inyong krus. Sapagkat dito masusukat kung kanino tayo. Madaling sabihin, ako'y anak ng Diyos pag masaya ang lahat. Madaling sabihin, ako'y Katoliko kapag maayos ang lahat. Pero kapag nandiyan ang krus, dito masusukat kung kanino tayo. Kung kapanalig tayo, kakampi tayo ng Panginoon. Kaya nga, ang imahe ni Jesucristo, lalo na ang Nazareno, hindi maiiwalay ang krus sa Kanya. Lagi mo po itong sinasabi, hindi na siya Nazareno kapag wala ng krus. At ganoon din ang tunay na Kristiyano. Hindi na tayo tunay na Kristiyano kung wala tayong krus. Kaya mga bata, huwag tayo matatakot sa krus. Kasi dito lalabas kung sino tayo at kanino tayo. Huwag tayo matakot sa exam. Kasi doon lalabas kung sino nag-aral, sino tunay na matalino, sino talagang masipag,
Sino talaga ang magaling? Doon lilitaw kung sino ang may alam. At ganun din ang krus sa buhay natin. Doon lilitaw kung kanino tayo. Kaya nga, itong mga kapatid, ang pagtulong-tulungan natin. Ako po, bilang inyong bagong ama at pastol at kamanlalakbay, tulungan ko po sana kayo ipaalala ng ating buhay dito sa lupa ay pag-uwi, pagbabalik sa Diyos. At para lalong mapadali ang paglalakbay na ito, patulungan ko kayong laging sagutin ang dalawang tanong na ito. Sino ako? Kanino ako? At maging sa krus, dito lilitaw ang tunay nating pagkilala sa sarili natin. At dito sa dambana ni Santa Catarina de Alexandria na isa ring pantas, isang makalinong tao, isang taong nagturo din. Hindi lang siya matalino dahil marami siyang alam. Matalino siya sapagkat kilala niya kung sino siya at kanino siya. Ang tinulungan niya ang mga tao makilala higit kung sino sila at kanino sila. Kaya nga hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hindi yung katalinuhan niya ang pinakatanyag na pagsaksi niya kay Kristo, kung hindi nung hinarap niya ang krus ng pagiging martir, nung inalay niya ang kanyang buhay, nahanda niyang ibigay ang lahat-lahat. Doon, lalo niyang napatunayan kung sino siya at kanino siya. At sa misang ito ang grasya na ipagdasal natin sa isa't isa. Kaming mga pari, mga madre, mga brothers, mga reverends, mga katekista at mga guro, tulungan natin ang mga kabataan sa landas pagbalik sa Diyos. Tulungan natin silang masagot lagi ang tanong, sino sila at kanino sila, sapagkat doon tunay na matutuklasan ang grasya ng Diyos. Amen.